Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Meron lang po kung gustong share sa inyo sa umagang ito. Kung inyo pong naalala yung pangyayari ng panahon ng Panginoong Hesus nung siya ipako sa krus. Meron pong dalawang magnanakaw na nakasabay niyang pinako. No? Kung ating papansinin, yung dalawa, magnanakaw, magkaiba sila ng prinsipyo, pananaw sa buhay nila. Yung isa ay masyadong ma-pride, imbis na sumuko sa Diyos at siya ay humingi ng awa, naging palalo pa, kaya hindi nagkaroon ng kaligtas. Samantalang isa ay nakita niya yung kanyang kalagayan ay wala na talaga siyang pag-asa, wala na siya pupunta kundi ang talagang magbibigay na, sabihin, tanggapin na yung kanyang kalagayan. Kaya siya naligtas. So, ang gusto ko pa ituro sa inyo sa bagay ito patungkol sa ginawa niya. Bakit siya nakasama ng Panginoon? Bakit naligtas siya? Bakit siya niligtas ng Panginoon? Kasi unang-una kinilala niya na siya ay makasalanan. Sinabi niya, kinilala niya siya ay makasalanan. Paano niya kinilala? Sinabi niya rin sa pagnanakaw. Sabi niya, tayong dalawa. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa kanya, sa mga pinagsabi mo? Sabi niya rin sa isang magnanakaw kasama niya. Tayong dalawa, dapat lang tayo mamatay kasi mula pa sa simula ng buhay natin tayo talagang masama na. Dapat tayong parusahan at mamatay. Pero itong tao na to, tinutukoy niya ang Panginoon. Inaano niya ang tao. Tutukoy niya ang Panginoon. Sinabi niya, talang itong tao na to, hindi to dapat na mamatay. Katulad ng kamakatayan natin kasi ito'y walang kasalanan. Kinilala niya na si Kristo ay walang kasalanan. So, pagkatapos yung sabihin niya yun, marap si Panginoon, sinabi niya, Panginoon, pwede ba na pagka dumating ka sa kaharian mo, alalahanin mo naman ako kahit na yung magnanakaw, gusto niya lang naman kasi alalahanin siya. Yun sa isip niya, kasi buong buhay niya, puro kasamaan na lang yung ginawa niya, wala man lang mabuting alaala na maiiwan sa lupa eh. Kaya gusto niya na alalahanin man lang siya. Pero ang sinabi ng Panginoon, hindi lang kita alalahanin. Ngayon di kakasamahin kita sa paraiso. Kaya maganda. Kaya naligtas yung tao. Kasi inamin niya na siya yung makasalanan. Yun naman ang napagpagkati yung tayo, umamin na tayo yung makasalanan at tumingin tayo ng tawad sa Panginoon. Kilalanin natin si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng mensahero ng salita ng Diyos.